pinakamamahal na ina. Sa taong hindi lang nagluwal sa akin, pero nakipaglaban para sa akin. Para rin sa mga inang iniwan ng kanilang anak at naghihinagpis. Sa mga inang nangungulila at walang gabing hindi tumatangis. Nagdarasal na magkakasama rin sila sa darating na araw. Hindi man dito sa mundo, maaaring sa kanilang pagpanaw. Hindi katulad ng katawan na namamatay. Ang pag-ibig ay habang buhay. Yun ang magbubuklod sa pusong pilit ibinukod. Hanggat naiisip mo siya at nariyan siya sa iyong alaala, kusa kayong mag-uugnay. Ngayon, bukas, at sa kabilang buhay. Maganda na to pag umilaw. Excited na po ako. Eh, ikot mo pa yan. Sige. Ayan. Eto pa, oh. Ayan. Ayun. Tikit pa natin yan. Oh, Nak. Ano yan? Mukhang patapos na yung kwentong ginagawa mo, ah. Opo, Mama. Kaso, baka hindi niyo po magustuhan eh. Oh, bakit naman? Eh, basta po. Sige, basahin mo nga sa akin. Sige po. Walang permanenteng bahay ang mag-inang Ruby at Jimboy. Pero masaya sila kahit sakali silang natutulog. Pero sabi ng mga tao, baliw daw si Ruby. Parati daw siya may kausap na bata kahit wala naman siyang kasama. Noon pa pala patay si Jimboy. Isang araw, nagpaalam si Jimboy sa kanya. Kailangan na raw niya pumunta sa langit. Ayaw pumayag ni Ruby dahil namimiss raw niya ang anak niya. Sabi ni Jimboy, hanggat nasa isip mo ko, hanggang naririyan ako sa iyong alaala, kasama pa rin kita. Hanggang sa wala na si Jimboy. Pero, masaya pa rin si Ruby dahil alam niya, kasama niya pa rin ang anak niya at nakabantay sa kanya parati. Sabi ko na nga ba, hindi niyo po magugustuhan eh. Ay, hindi. Gusto ko, anak. Eh, bakit po kayo tahimik? Malungkot kasi yung kwento. Pero alam mo, napakahusay mong magsulat. Talaga po? Kaya ako nga po rin maging writer eh. Sa tingin niyo po, Mama, magiging magaling na writer po ako paglaki ko? Sigurado. Siguradong sigurado. Talaga po? Payakap sa writer ko. Hanggat naiisip mo siya at nariyan sa iyong alaala, kusa kayong mag-uugnay. Ngayon,